Mga kabunyog, mga kababayan, malapit na ang Mayo 12, mga kabunyog. Sa pinakahuling survey ng mga survey firms, mag-SWS, mag-Pulse Asia, mag-Okta, pumapasok itong si Bongo at saka si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan, pumapasok sa top 12 itong dalawang ito. Kaya lang sa pagkakataong ito siguro dapat na tayong mag-isip, mga kabunyog. Alam naman natin itong dalawang ito. Tao ng China ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi lang yan nagsasalita ngayon kontra sa China kasi siyempre kailangan nilang manalo. Gusto nilang manalo. At siyempre alam nila na ang mamamayang Pilipino ayaw talaga sa China. Kaya nga si Bongo nung isang araw, kunwari ang sabi niya, what is ours is ours. Wow. What is ours daw, mga kabunyog. Kunwari, ang astanibat ni Bongo, ipaglalaban niya kung ano ang atin. Ang atin ay atin daw. Naniniwala naman kayo sa ganyan? Mga kabunyog, mga kababayan, itong dalawang ito, sa ngayon, sasabihin nila ang lahat. Tulad nun, sinabi na nga ni Bongo, nakita ko yun Sabi ni Bongo, what is ours is ours. Nung tinanong siya tungkol sa issue ng China, ang sagot niya, what is ours is ours. Hindi niya naman sinabi kung sinong ours. Hindi niya naman nilinaw kung what is ours is ours. Baka nagsasalita siya para sa China. Kung para sa China siya nagsasalita, ayun. Ang sabi niya, what is ours is ours. Kumbaga ang ibig niyang sabihin, kung ano ang para sa kanila sa China ay kanila. Ayun. Tama ka, kabunyog, Agustin Mondragon. Mga sinungaling sa bayan. Alam naman natin kung paano nila kung gaano sila kagarapal na maka-China nung panahon ni Duterte. Alam naman natin yan. Tapos ngayon, bigla, dahil galit ang tao sa China, bigla hindi nila pinapalabas ang kanilang pagiging pro-China. Pero kapag maraming mga isyong didesisyonan tungkol sa China, halimbawa, magdidebate sa loob ng Senado, kapag nanalo na itong dalawang ito, lalabas na ang tulay na kulay ng dalawang yan. Hihintayin pa ba natin na maupo muna yung dalawa na yan at sa kanila ilalabas ang kanilang tunay na kulay? Samantalang ngayon, kunwari, hindi muna sila magsasalita kontra sa China. Kunwari, pabor muna sila sa atin, sa ating bayan. Pero pag nakaupo na sila, sa kalaylitaw ang kanilang pagiging pagkamaka-China. Wag na, mga kabunyog. Ang pagbasihan natin sa kanila, yung track record nila. Ang pagbasihan natin sa kanila, ano ba yung kanilang paninindigan sa nakaraan tungkol sa China? Kasi pag tinanong mo sila ngayon tungkol sa China, tulad ng sinasabi natin, ngayon sasabihin nila, kontra din sila sa China. Si Bato, may mga marami pang drama. Si Bato, sabi ni Bato, huwag nyo akong hahamunin na ipakita ko ang pagkontra ko sa China. Bakit? Halimbawa, gusto nyo ba? Hamunin ko kayo, labanan na natin ngayon ang China. Di ba? May mga ganun-ganung drama pa si Bato Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, isa sa malaking issue na dapat nating isaisip sa pagboto ngayong Mayo 12 ay ang issue ng China. Ano ito, mga kabunyog? Habang tumatagal, ang issue ng China ay nagiging mayor na usapin sa ating bansa. Kaya dapat sa pagboto natin ng senador sa Mayo 12, lalo pa ang Senado yan hindi katulad sa House of Representatives. Ang House of Representatives, ang rene-represent niyan, yung mga distrito. Ang mga kinatawan ng mga distrito ay kumbaga local ang iniisip niyan, local. Pero kapag mga senador, mataas ang standard natin dapat sa Senado. Kasi ang dinadalang pananaw ng mga senador, yung ating bayan, yung buong bayan. Kaya nga ang rene-represent ng mga senador, large buong bansa. Kaya dapat sa pagpili natin ng mga senador, piliin natin yung mga senador na alam nating totoong makabayan. Itong sila Bato, sila Bongo, magkukunwari lang yan ngayon, makabayan din.
Magkukunwari lang yan ngayon, kontra din sila sa China, pero pagkukunwari lang lahat yan. Ang pagbasihan natin yung kanilang nakaraan. Ano ba sila sa nakaraan? O malinaw naman ang kampo ng Duterte, ang administrasyon ni Duterte ay pro-China. Kaya yung mga kandidato ng Duterte, yung kandidato ni Duterte, kasama na sila Marcoleta, mga pro-China yan. Mga pro-China yan. Kaya lang wag na natin masyadong pagkaabalahan yung iba na kandidato ni Duterte kasi wala namang tsansang manalo yon, malabo. Itong dalawa lang ang medyo may tsansang manalo eh. Kaya lang pinapaalala ko, pag nanalo sina Bongo at Bato, dadami na naman ang tao ng China sa Senado. Ay mayroon pa nga dyan na mga maka-China pa rin eh, na nakaupo ngayon. Si Robin Padilla, maka-China yan. Malamang itong sila Cayetano, si Cayetano pro-China din yan. Si Bong Revilla, pro-China din yan. Kapag nanalo mo yung mga yan at nanalo pa si Bato at sila Bongo, madadagdagan ang maka-China. Alam nyo, yung election sa Taiwan, sinigurado ng mamamayan ng Taiwan na ang mananalong mga official nila, presidente, at yung mga official ng bansang Taiwan, sinigurado ng mamamayang Taiwanese na ang mauupo ay pro-Taiwan. Yung China naman, nagpipilit na ang manalong mga official ng Hong Kong, ng Taiwan, ay maka-China. Pero yung mga tao ayaw. Yung mga tao sa Taiwan ayaw talaga ng pro-China. Tapos tayo dito sa Pilipinas, hahayaan natin na ang maupong mga official ay pro-China. Ano ba tayo? Ano ba tayo? Ha? Hindi ko talaga maintindihan kung ano nang nangyayari sa bansa natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nananawagan ako at ang bunyog. Huwag nating hayaang manalo sila Bato, sila Bongo. Pro-China yan. Huwag na nating dagdagan ng pro-China ang Senado. Tuwang-tuwa ang China niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Sa panahon ngayon, nakikiusap na nga ang Armed Forces of the Philippines natin. Nakikiusap na nga ang Coast Guard natin. Nahihirapan na sila sa pagtatanggol sa bansa natin. Ang hinihingi man lang nilang tulong sa atin na ang iluklok nating mga opisyal ng gobyerno ay yung mga pro-Philippines naman. Yung mga kabayan naman. Tapos sa survey, pumapasok si Bongo, pumapasok si Bato. Hindi ba natin naiisip yan, mga kabunyog? Alam naman natin na pro-China yung dalawa na yan eh. Bakit pa ibuboto ng mga tao? Kaya pakiusap ko, wag mga kabunyog, wag. Alang-alang sa bayan. Alang-alang sa bayan. Kung mahal natin ang bayan natin, wag nating hayaang manalo ang dalawang ito. Paki-share ng vlog kong ito mga kabunyog. Paki-share. Siya nga pala mga kabunyog, mga kababayan, muli po nakikiusap din ako sa inyo. Ayan po ang ating party list mga kabunyog, mga kababayan. Ang party list natin, bunyog, number 87, yan po Ang sample balot po natin yan, nasa ikatlong kolum po ang bunyog, nasa ikatlong kolum. Yan po. Ikampanya po ninyo ang bunyog sa mga kamag-anak ninyo, kakilala at kaibigan mga kabunyog. Kasi malaking boto ang kailangan, 300,000 to 350,000. Sa ngayon po, naglalabasan na ng pera ang mayayamang party list. Ang hirap, mga kabunyog ng laban. Pero sa inyo na lang ako umaasa, okay? Salamat mga kabunyog. Salamat sa inyo. Mabuhay po tayo.